Kuwento ni Pedro. Panahon ng 1979. Lugar ng Iloilo. Nagmula ako sa pamilya ng mga Bertudes. Nang ibig sabihin, isinilang na may angking kakayanan dahil sa ang dugong nananalaytay sa aking katawan ay nanggaling sa lahi naming mga manggagamot. At ang mga salitang hindi pinapaalam sa mga normal na tao, yun ay nasa libro ng lihim na karunungan na unti-unting ikinarga sa aking buong katawan. Kaya naman bata pa lamang ako, mulat na ang aking kamalayan sa mundo ng espiritual na maniwala man kayo sa akin o hindi. Hindi lang tayo ang mga taong nabubuhay rito, pati na rin ang iba't ibang uri ng elemento na ibinaba rito sa lupa. Hanggang sa lubusan kong matuklasan ang aking sarili na ang espiritong nananahan sa aking katawan ay isang anghel. Ang bawat personalidad ay may kanya-kanyang purpose dito sa mundo, subalit kinakailangan mo yung tuklasin sa pamamagitan ng malalalim na dasal at patuloy na pagdidibosyon. Dahil ang tunay na may kakayanan ay hindi ang ating pisikal, kundi ang espiritong nananahan sa loob ng ating katawan na sa bawat reincarnation ay libong taon nang nabuhay na nagpasalin-salin lamang ng ibang katawan. Depende sa purpose mo dito sa mundo kung muli kang babalik o mananatili ka kung saan ka nararapat. Malalim itong usapin mga kaiwaga. May mga ilang maniniwala at mas marami ang hindi. Nakadepende yan sa karanasan ng bawat individual. Sundan natin ang kwento ni Pedro patungkol sa kanyang karanasan. Pedro, Bitong, magtutungo tayo ng Lolo Ismael nyo sa bundok ng mga elemento at espiritu. 1 linggo tayong mananatili roon. Magdala kayo ng mga gamit na kinakailangan natin para naman hindi masayang ang mga nakagisna nating ritual na nagmula pa sa ating mga ninuno at magpahanggang sa ngayon ay patuloy pa rin nating ginagawa. Sige na't maganda na kayo. Ilang araw na lang malapit ng Biyernes Santo. Sige po, Itay. Bitong, kunin mo yung mga kandila doon at ako na maghahanda ng mga damit natin. At wag na wag mong kalilimutan yung libreta. Mapagagalitan tayo ni Lolo kapag nakalimutan yon. At siya nga pala, yung mga medalyon na nakalagay sa may bawol, dalahin mo na rin dito ha. Sige Kuya Pedro, ako nang bahala dun. Itatabi ko lang itong mga pinagugasan kong kaldero na dadalhin natin dun. Makalipas ang 2 araw, nagtungo na nga kami sa bundok ng mga espiritu at elemento para may pagpatuloy ang aming mga nakagisnan magmula sa aming pagkabata hanggang sa aming pagbibinata na ipinamana sa amin ni Lolo Ismael. Hindi ko makakalimutan ang isang malaking malapad na bato na nandoon sa gitna ng kabundukang iyon na tinatawag ni Lolong lugar ng Nazareno. Lo, sa ilang taon pong nakalipas, dito pa rin po tayo nagdarasal. Bakit po ba mahalaga para sa inyong lugar na ito? Importante sa akin ang lugar na ito at kahit lubusan ng manghina ang aking tuhod, pipilitin ko pa rin magtungo rito dahil nandirito ang inyong mga ninuno magmula pa noon at magpahanggang sa ngayon. Wala sa makamundo ang lugar na ito. Nakikita mo ba ang iba't ibang uri ng elemento sa paligid? Sila ang nagbabantay rito at bilang pagtulong sa kanila, mag-aalay tayo ng dasal na magsisilbing pagkain para sa kanilang lakas upang makatulong sa ating mga misyon kapag kinakailangan natin sila. Gayon din ang mga espiritu. Sa ngayon ay hindi mo pa lubusang maunawaan, Pedro. Subalit balang araw, kayo na lamang ang matitira rito, pati na rin ang iyong magiging anak na magpapasa-pasa sa ating kaalaman hanggang sa aking kaapu-apuhan. Ang mga tanong mo ay naging tanong ko rin noon, kaya huwag kang mag-alala. Maunawaan mo rin ang lahat ng ito. Sige na't maglatag na kayo para makapagsimula na tayo ng pagdarasal hanggang sa matapos ang 1 linggo. Kakaiba man ang mga pamamaraan namin sa ibang mga normal na tao. Subalit para sa aming pamilya ay normal na lang yon. Dahil na rin siguro sa kinagisnan hanggang sa maglatag na nga kami roon na ipinalibot ang mga kandila at sa pagdating ng 6:00 ng hapon, isa-isa na itong sinindihan na nagpatuloy na si Lolo ng pagdarasal pati na rin si Tatay Anton. Samantalang kaming 2 ni Bitong ay naging alalay sa mga ritual na hindi namin namamalayan na unti-unti na pala naming nakakabisa ang mga dasal na ginagamit ni Lolo at ni Tatay Anton. Kuya Pedro, napapansin mo ba? Dahan-dahang lumalapit ang mga elemento kapag nagdarasal na si Lolo at si Itay.
Pero may mga itim na elemento, mas marami ang mga puti. Nakikinig sila sa mga sinasambit ni Lolo, pati na rin ang mga espiritu. Hindi nyo na may tatanong. Dahil nga sa nasa dugo namin ng mga bertudes, bata pa lamang kami ni Bitong, bukas na ang aming ikatlong mata na nasanay na sa iba't ibang uri ng mga elementong nakikita. Mapadiwendi man yan, mapakapre o kahit na mga espiritu. At ang mga ninuno pa nga namin ay matagal nang nagpapakita sa amin noon pa na nasa iba't ibang uri ng antas ng kanilang mga kakayanan. Tugong wika ko pa kay Bitong patungkol sa kanyang mga nakikita. Sabi nga sa akin ni Lolo, pagkain nilang mga dasal na yan at hindi naman lahat ng elemento kanya patitim ay masama. Marami rin ang mabubuti sa kanila. Kaya ayan, lumalapit sila habang nagdarasal. Pasintabi sa inyong dalawa, huwag kayong maingay dyan sa likuran. Hindi pa tapos ang aking ginagawang ritual ng pagdarasal. Ikaw kasi Bitong eh, tanong ka pa ng tanong. Manood na lang kasi tayo sa ginagawa ni Lolo at ni Itay. At nang matapos na ni Lolo ang sinagawang ritual, iniabot ko ang isang basong tubig. Ibinasbas ito gamit ang kanyang kanang kamay. Saka ito muling nagwika ng, mga mabubuting elemento, ipalaganap natin ang kabutihan upang hindi mangibabaw ang kasamaan na patuloy na nanggagambala sa sangkatauhan. Bilang isang albularyo, kayo ang tumutulong sa amin sa mga taong nangangailangan ng aming abilidad. Panimula pa lamang ito ng aming pagdarasal, kaya madaragdagan ang inyong lakas hanggang sa matapos ang araw ng Biyernes Santo. At nang makalipas ang ilang oras sa ibabaw ng malaking batong yon, doon na rin kami natutulog at nagpapahinga. At ang lagi naming pinagtataka ni Bitong sa tuwing magtutungo kami roon, may animoy isang makapal na ulap sa ibabaw ng bato na nagsisilbi naming bubong at liwanag sa tuwing sasapit ang dilim sa gitna ng kabundukang yon. Kuya Pedro, nakakatuwa yung ulap na yan, oh. Nagliliwanag siya sa gabi. At sa umaga naman, parang isang malaking payong na nagsisilbi nating panangga sa sikat ng araw. Nasabi na ba sa'yo ni Itay ang patungkol dyan? Kasi sa tuwing magtutungo tayo rito, palagi yang nandiyan dyan. Wala namang sinasabi si Itay at Lolo patungkol dyan. Basta ang mahalaga, natutulungan tayo ng ulap na yan. Pero nakakapagtaka lang no, paano kaya yung nagliliwanag? Basta kuya, minsan itatanong ko na nga yan kay Itay para mawala ng pagtataka natin sa ulap na yan. Matulog na kayong dalawa. 10 oras na ng gabi. Bukas ay maaga pang gising natin para muling makapagsimula sa pagdarasal. Opo Itay, matulog na tayo Bitong. Bukas mo na lang itanong ang patungkol sa ulap na yan. Kinabukasan ng umaga, ginising kami ng mga huni ng ibon at sa pagbangon ko nga sa ibabaw ng bato, hindi pa man nag-aalmusal, nagdarasal na si Lolo at si Itay habang nakaluhod na nakaharap sa sikat ng araw. Bitong, gising na. Aalalayan pa natin si Itay at si Lolo sa mga gamit na kailangan nila. Ang aga-aga pa naman kuya. Baka pwede pa akong matulog. Ano ka ba? Sumama ka lang ba rito para masunod yung gusto mo? Isa-isa naming inilatag ni Bitong ang mga medalyon. Ayon na rin sa bilin sa amin ni Itay. At nang matapos nga naming may latag ang lahat ng yon, kinuha ni Lolo ang pinaka-espesyal habang nakabalot ng pulang tela at dahan-dahang inilagay kasama ng mga medalyon. Tingnan mo yun Bitong. Isang gininto ang kampilan ng hawak-hawak ni Lolo at ang pulang tela may mga nakasulat na iba't ibang uri ng Latin at parang kakaiba siya. Yan yung pinagbabawal sa atin ni Lolo na hawakan, di ba? Dahil baka raw hindi pa kayanin ng katawan natin na maaari natin ikahimatay. Sa mga medalyon okay lang eh. Pero yung gininto ang kampilan na yan, pati yung pulang tela, lalapit pa lang tayo pinagsasabihan na tayo ni Lolo. Ano kaya meron dyan? Hindi ko rin alam Bitong kung anong espesyal na meron dyan. Basta ang alam ko lang, mahalaga yan para kay Lolo. Panoorin na lang natin ang gagawin niya. Muli itong nagpatuloy sa kanyang pagdarasal hanggang sa mapansin ko na gumalaw ang ginintuhang kampilan at tumikot ito na parang orasan. Hanggang sa tumutok sa akin ang pinakadulo nito, napansin kong pagngiti ni Itay at ni Lolo habang sabay na napatingin sa akin na para bang may gustong sabihin. Maya-maya pa, muling nagwika sa akin ng matanda na binibigkas ang pamilin patungkol sa kampilan. Pedro Apo, ikaw ang espesyal, ang napili ng gininto ang espadang ito
na magmula pa sa ating mga ninuno. Ginagamit na itong pamaslang laban sa masasamang uri ng nilalang. Magmula ngayon, ikaw na ang magtatangan nito at mangangalaga sa kanya bilang sandata sa masasamang nilalang na maaari mong gamitin sa kanila. Anhulo? Ako? Bakit ho ako? Kung pwede namang si Itay o kaya naman ay si Bitong. Ikaw ang napili ng sandata. Wala na akong magagawa roon dahil sa ang espiritong nananahan sa iyong katawan magmula sa iyong pagkabata. Ito ay hindi pangkaraniwan dahil isa kang anghel magmula noon at magpahanggang sa ngayon. Anghel? Ako? Malabo naman ho yata yung sinasabi mo, Lo. Isa ho akong tao at hindi anghel. Ano ho ba sinasabi mo, Lo? Ang iyong pisikal ay pang makamundong gawain, subalit ang espiritong nasa iyong katawan ay unti-unti nang gigising kapag napasayo na ang kampilang ito, pati na rin ang pulang panyo. Tatayog ang iyong kamalayan at ang bawat usal na iyong bibigkasin ay mas malakas pa kaysa sa amin. Paniwalaan mo ang sinasabi ko sa iyo, Apo. Sige na, hawakan mo ang kampilang ito. Ikaw na ang kanyang pagsisilbihan hanggang sa muli mo itong ipasa sa iba pagdating ng takdang panahon. At ng mga oras na yun ay hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi ni Lolo. Sino ba naman ako na hindi pa ganun kalalim ang kaalaman tulad ng kay Itay at kay Lolo? Subalit tulad nga ng sinabi ko, ang bawat espiritu ay may kanya-kanyang antas. Depende sa pinagmulan na kahit na iisang lahi kami sa pisikal na katawan, subalit ang bawat espiritu na mayroon kami ay magkakaiba. Si Lolo ay saring anghel, samantalang si Itay, ang kanyang espiritu ay dating ermitanyo, samantalang si Bitong ay mananatili sa kanyang pagiging albularyo. Maniwala man kayo sa akin o hindi, ang bawat espiritu ay may kanya-kanyang pinagmulan dahil sa 10 ang langit. Hindi lamang ito nag-iisa. Magmula nang magbukas ang aking kamalayan, nagagawa kong mag-astral projection o maglakbay sa iba't ibang mundo dahil sa kakayanan ng aking espiritu. Ang unang langit ay nasa itaas ng kalangitan. Ang ikalawa ay para sa bilangguan ng mga tagapagbantay. Ang ikatlo ay paraiso para sa mga matutuwid. Ang pang-apat ay kung saan matatagpuan ang landas ng araw at ng buwan. At ang pang-5, langit kung saan nagbabantay ang 7 anghel sa kalawakan. Pang-6, nandirito ang iba't ibang uri ng mga anghel na tahimik nang namumuhay ng magkakasama. Hindi ko nasasambitin ang 7 hanggang 9 at ang ika-10, ang tahanan ng may likha na gumawa ng langit at lupa. Kapag patuloy mong pinag-aralan ng ganitong kaalaman, lilihis ka ng landas sa makamundong buhay. Iilan pa lang ang nakakaranas nito dahil sa may kanya-kanyang abilidad ang bawat espiritu ng ating katawan. Matapos ang 1 linggong pananatili namin sa bundok, muli na kaming bumalik sa tahanan at ang ginintoang kampilan ay nasa akin ang pangangalaga. Kuya Pedro, ang ganda naman yan. Baka pwede kong hawakan. Pati na rin yung panyong nakatali sa ulo mo. Ano ka ba, Bitong? Kabilin-bilinan sa atin ni Lolo na wag ko rito ipapahawak kahit na kanino, kahit na kay Itay, dahil maaaring hindi ninyo kayanin. Madali lang naman kuya eh. At saka nandudo naman si Lolo. Sige na. Huwag ka nang makulit, Bitong. Tulungan na lang natin si Itay at si Lolo. Marami-rami na rin yung mga pasyenteng dumarating. Muli kong itinago ang kampilan sa may baol, pati na rin ang panyo. Hanggang sa magtungo na kami sa panggagamot na tumulong kay Itay at kay Lolo. Pedro, Betong, dito kayong dalawa para naman mapabilis tayo sa ating panggagamot. Patuloy pa rin sa pagdami ang mga tao. Ibig sabihin lang yan, wala ring tigil sa paggawa ng kasamaan ng kadiliman. Kaya nandirito tayo upang tulungan ang mga taong ito. Bata pa lamang kami ni Bitong, pinahahawak na kami ni Lolo ng mga pasyente. Dahil sa kaya na naming pagganahin ng mga orasyon sa abilidad na meron kami, hanggang sa makaharap namin ng isang kapre na nagpupumilit na gustong kunin ng isang babae na kanyang pinasasakitan. Ang tigas mo ah. Hindi mo ba talaga lalayuan ng babaeng ito? Gusto mo pa talaga makaramdam ng sakit. Binibigyan ka na nga ng pagkakataong magsalita eh. Ayaw mo pa rin? Kapre, wag mo nang kunin ng babaeng ito. Hindi naman kayo bagay eh. Tingnan mo nga yung itsura mo. Napakalayo para sa itsura ng tao. Kaya kung ako sa'yo, lubayan mo ng babaeng ito para naman hindi ka na namin masaktan. Alam kong may kabutihang loob ka rin. Sige na, kalasin mo ng lahat ng ikinarga mo dyan. Hanggang sa magsalita na nga ito na nagalit pa sa aming dalawa ni Bitong.
Mahal ko ang babaeng ito, kaya ayaw ko siyang pakawalan. Hindi man kami magkapareho ng anyo, subalit ang puso namin ay isa. Huwag na kayong makialam. Ipaubahin niyo na sa akin ang babaeng ito. Parang awa niyo na. Makulit ka rin talaga, no? Ikaw na nga itong pinakikiusapan namin. Magkaibang engkanto sa tao. Maghanap ka ng katulad mo. Hindi ka ba naawa sa kanya? Hirap na siya sa ginagawa mo. Imbis na makatulong ka, mas lalo ka pang nakakaperwisyo. Kapre, pakinggan mo sasabihin ko. Kapag ako nagparamdam sa'yo ng isang usal, sigurado kung mamimilipit ka sa sakit. Huwag mong ubusin ang pasensya ko dahil sinisiguro ko sa'yo, babagsak ka dyan sa kinauupuan mo. Ano ba kayong dalawang magkapatid riyan? Kanina pa yung pasyente ninyo. Sentensya nyo ng kapreng yan. Kung ayaw niyang bitawan ng babae, kesa naman niyang tawang mapahamak. Sinusubukan lang ho naming pakiusapan, Lo. Kung ayaw ngang makinig, anong gagawin ninyo? Hanggang sa mapuno na nga ako, napatuloy pa rin sa pagmamatigas ang kapre at ayaw makipagtulungan sa amin. Pasensyahan tayo. Tapos na ang pakiusap namin sa'yo. Tanggapin mo ang malakas na bultahe ng usal na ito. Tingnan lang natin kung hindi ka pa makikinig sa amin. Inihipan ko ito ng usal, sabay lapat ng aking daliri hanggang sa manginig ang buong katawan nito na nagmamakaawa sa aming magkapatid. Lulubayan ko ng babaeng ito. Sige na, ibabalik ko na siya sa inyo. Huwag niyo na lang akong saktan. Napapakiusapan ka naman pala eh. Naniniwala ako na mayroon kang kabutihan dyan. Sigit pakakawalan ka na namin. Pero alisin mo muna ang lahat ng ikinarga mo rito para naman makalaya na sa pasakit mo ang babaeng ito. Sumunod na ang kapre sa mga ipinag-uutos namin at nang matapos na nga ang pagkakalas ng itim na enerhiya, pinakawalan na namin siya na naging parte pa ng aming samahan para makatulong sa panggagamot. At ang sumunod na pasyente namin ni Bitong ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng panggagambala ng isang aswang na gabi-gabing ginagambala para makuha ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. At sa paglalahad sa amin ng babae, magmula nang siya'y magdalang tao, madalas umano siyang nakakakita ng itim na pusa, lalo na kapag sumasapit ng dilim na paminsan-minsan ay nakasilip sa kanilang bintana kung saan madalas itong nanduroon na nagiging dahilan ng pagsakit ng kanyang tiyan. Magandang araw po sa iyo. Matagal na po bang sumasakit ang inyong tiyan? Matagal na rin po. Ang ginagawa lang po kasi namin ng asawa ko. Kapag nakikita po namin ang itim na pusang yon, kaagad po itong pinalalayo ng asawa ko. Habang may daladalang tabak, naglalagay na rin po siya ng mga pangontra sa may bintana, tulad po ng bawang. Pero ang napapansin po namin, paulit-ulit lang po siyang bumabalik. Para po bang hindi siya natatakot sa bawang. Tapos minsan naman po ay nasa silungan ng aming tahanan. Nagugulat na lang po ako kapag nakikita kong itim na pusang yon. Nung isang araw nga po, akala ko'y lubusan na po akong makukunan. Dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko, lumabas ang maraming dugo. Kaya po dali-dali na kami nagtungo rito. Nagbabaka sakaling matulungan niyo po kami. May tanong ko lang po sa iyo. May matanda po bang nagtutungo sa bahay ninyo? Meron nga po. Paano niyo pong nalaman? Ibinulong lang sa akin ng aking mga kaibigan. Mga kaibigan hindi mo nakikita. Huwag mo nang isipin yon. Sino ang matandang babae nagtutungo sa bahay ninyo? Si Aling Melay po. Kapitbahay namin. Hindi ko nga po alam kung bakit siya napapadala sa magtungo sa aming tahanan. Samantalang noon naman tahimik lang yun sa loob ng kanyang bahay. Babait po matandang yun. Kaya nga po kapag napapadaan siya sa amin, hindi ko maiwasang kausapin. Pati na rin po ng aking asawa. Kasi wala naman po siyang ginagawa sa aming masama. Akala nyo lang siguro wala. Dahil wala kayong abilidad na makita kung ano ang nasa harapan ninyo at kung anong uri nga ba siya ng pagkatao. Pasensya na ha, pero ang sinasabi ninyong mabait na matanda, siya ang gumagambala sa inyo gabi-gabi. Yang sinasabi mong si Aling Melay ay isang aswang. Nagulat ang babae sa aking mga sinabi noon at hindi siya makapaniwala. Kaya raw pala madalas itong nagtutungo sa kanilang tahanan na nakatitig sa kanyang tiyan at parang takam na takam. Pakiusap na wika pa sa amin ng babaeng pasyente patungkol sa matandang babae. Huwag niyo ho siyang papaslangin. Napalapit na po sa amin ang matandang babaeng yon. Wala ho siyang pamilya. Siguro ay hindi niya lang po mapigilan ang sarili niya kapag naaamoy niyang sanggol sa aking sinapupunan. Pero alam kong hindi ho siya masama. Alam mo misis, mabuti na lang at nakiusap ka. Galit pa naman kami sa ganyan. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay buhay ng sanggol na wala pang muwang dito sa mundo na binibiktima ng mga aswang na yan.
Kaya kami galit na galit eh. Hindi nila binibigyan ng pagkakataong mabuhay ang mga batang binibiktima nila. Dahil dyan sila takam na takam. Ano Kuya Pedro? Bibigyan ba natin ng pagkakataon ng matandang yon? Ayon sa pakiusap ng pasyente natin? Kausapin natin ang matanda sa pamamagitan ng katawan ng kanyang asawa. Hindi pwedeng pasaniban ng katawan ng nagdadalang tao. Baka kung mapano ang bata, tawagin mo sa labas ang mister mo. Sa kanyang katawan natin pasasanibin ang espiritu ng matandang aswang. Maya-maya pa, nang makaupo ang asawa ng pasyente, kaagad naming tinawag ang espiritu ng matanda at nang makapasok na sa katawan ng lalaki, masinsina namin itong kinausap nang walang pagpapasakit upang sabihin ang kanyang dahilan para magkaroon siya ng ikalawang pagkakataon. Oy tanda, kakausapin ka namin na masinsinan ha, pero makipagtulungan ka sa amin para naman madugtungan pa yung buhay mo. Titigilan mo ba ang pamilyang ito o papaslangin ka namin ngayon? Dalawa lang pagpipilian mo, pagkakataong mabuhay o tuluyan ka ng mamaalam. Hindi po ako masama, patawarin niyo na po ako. Mahal ko po ang pamilyang yan at pinoprotektahan ko po sila. Pinoprotektahan? Bakit gusto mong kunin ang sanggol sa sinapupunan? Anong protektang sinasabi mo? Diyan kami galit na galit. Kapag ginagambala ninyo mga sanggol, ano ang dahilan mo? Bakit gusto mong kunin ang sanggol sa sinapupunan? Hindi ko po makontrol ang sarili ko. Kapag naaamoy ko po yung sanggol, sumasama sa simoy ng hangin na nagiging dahilan po ng aking pagkabalisa na hindi ko na makontrol ang aking sarili para puntahan ito sa kanyang tahanan. Patawad po. Pilit ko pong pinaglalabanan ng pagiging aswang ko. Pero sa pagkakataong yon, sa tuwing nakakakita ako ng nagdadalang tao, lumalabas po ang tunay kong anyo sa isang pagiging aswang. Gusto mo bang magbago? Yan po ang matagal ko nang pinapangarap, ang makawala sa anyong ito. Pero natatakot po akong lumapit sa mga tulad ninyo dahil baka paslangin po ninyo ko na hindi nabigyan ng isang pagkakataon para magbago. Hindi kami ganon. Kapag may nakikita pa kaming kabutihan sa puso, binibigyan pa namin ng isang pagkakataon. Hindi ka namin sasaktan. Magtutungo kami sa iyong tahanan kasama ang mag-asawang ito at doon mismo sa loob ng iyong bahay. Kakalasin natin ang lahat ng karga mo, mapabertud man yan o kahit na anumang uri ng itim na orasyon. Sumasang-ayon ka ba? Sumasang-ayon po ako sa inyo at nagtitiwalang matutulungan ninyo ako para tanggalin ang lahat ng ito na matagal na panahon nang ipinamana sa akin. Makalipas ang ilang oras na panggagamot nang maubos na ang lahat ng pasyente, kasama naming nagtungo ang dalawang mag-asawa roon hanggang sa makarating sa tahanan ng matandang aswang. Madali niya naman kaming pinagbuksan. May kadiliman ang loob ng kanyang tahanan at kapansin-pansin na wala itong bintana. Nanginginig ang matanda nang una namin siyang makita. Pinakalma namin ito dahil sa kanyang pangamba na maaari niya yung ikamatay. Pasensya na po kayo. Hindi ko po kayo kayang titigan o kahit na malapit man lamang sa inyo. Nagliliwanag po kayo sa aking paningin. Nakakasilaw at para ba akong malulusaw kapag napapalapit ang distansya ko sa inyo. Wag ho kayong mag-alala. Tulad ho ng pakiusap ninyo, tutulungan ka ho namin dito at hindi ka ho namin papaslangin. Ito nga't kasama namin na mag-asawa. Pinapatawad ka na ho nila. Maraming salamat sa kapatawaran ninyong mag-asawa. At dahil sa inyo, mabibigyan katuparan ng pangarap kong makalaya sa itim na kapangyarihang ito. Maging kalmado na ho kayo, Aling Melay. Mababait pong magkapatid na ito at hindi naman ho magbabago ang pagtingin namin sa iyo. Makakapunta ka pa rin po sa aming bahay kahit na anong oras nyo man ho gustuhin. Maupo ho kayo rito, Aling Melay. Tiisin nyo lang ang sakit sa inyong katawan at kapag nakakita ho kayo ng liwanag, tanggapin nyo ho ito upang mailuwal ninyong lahat ng itim na karga sa inyong katawan na nagiging dahilan ng inyong pagiging aswang. Sinimula namin ibitong sa pagdidiskomunyon ng lahat ng karga ni Aling Melay. Nagduduwal ito hanggang sa mailuwal ang itim na bertud na matagal ng panahon na nandudoon sa kanyang katawan at ang lahat ng lana. Isa-isa rin naming binasag, pati na rin ang kanyang itim na libreta. Sinunog namin sa may abuhan hanggang sa mawala ng malay ang matanda. Dagli itong pinaypaya ng dalawang mag-asawa at sa makalipas na ilang oras, nang muli nang manumbalik ang kanyang malay, wala na umanong bumubulong sa kanyang isipan na matagal nang nagtuturos sa kanya na gumawa ng hindi maganda sa mga tao.
Kamusta na ang pakiramdam mo, Aling Melay? Nakakaramdam ka pa rin ho ba ng pagkabalisa kapag lumalapit ho kami sa iyo ngayon? Nawala na ang lahat ng iyon at hindi na rin ako nasisilaw sa liwanag ninyo. Maraming salamat. Akala ko mamamatay na ako. Magbula nang pumasok kayo kanina rito sa aking bahay. Ito na ho ang simula ng pagbabago mo. Huwag ka nang makakalimot na manalangin. Binigyan ka ng may likha para magkaroon pa ng isang pagkakataon na pagsisihan ng lahat ng mga maling nagawa mo. Araw-araw kang magsimba, taos puso mong ihingi ng tawad ng lahat. Naniniwala ako na kahit na matanda ka na, hindi pa huli para sa iyo ang tuloy-tuloy na pagbabago. Labis ang pasasalamat ng matanda nang lubusan siyang makalaya sa itim na kapangyarihan hanggang sa nagpaalam na nga kami sa tahanang yon, gayon din sa dalawang mag-asawa. Subalit habang binabaybay namin ni Bitong ang daan, may kakaiba kaming naramdaman na nagmamasid sa amin sa paligid hanggang sa magwika sa akin si Bitong nang, Kuya Pedro, pasado alas 7:30 na pala no? Kaya pala parang may sumusunod sa atin. Nandyan lang siya sa paligid. Hindi natin naitanong sa matanda kung may mga kasamahan pa ba siyang tulad niya. Kasi pakiramdam ko, aswang rin ang sumusunod sa atin. Malamang nagalit yan dahil sa naisalba natin ng isa sa kanilang mga kasamahan. Ang lakas naman ng loob niya para sundan niya pa tayo rito. Ipinagpatuloy lang namin ni Bitong ang paglalakad. Naghihintay kami ng maling aksyon na gagawin ng nilalang. Hanggang sa umarang ito sa aming daraanan. At sa mga oras na yun, madilim pa ang paligid. May kalayuan ng agwat ng bawat tahanan na may naglalakihan pang mga puno. At nang nagpakita nga ito sa amin ni nasaan yung aso habang patuloy na nag-aangil. Kuya Pedro, nasa harapan na natin ang hinihintay natin. Ang laking aso, hindi normal ang laki niya. Mababasa mo talaga sa kanyang pagiging aswang dahil sa patuloy na pag-angil nito. Gagamitan ko na ba ng orasyon o kakausapin mo muna? Bigyan natin ng pagkakataon kung ano nga bang layunin niya at bakit niya tayo tinambangan. Minabuti ko munang kausapin ng nilalang kung makikinig pa ba ito sa amin o makikipagsagupaan. Masyado ka naman yata agresibo. Isa ka ba sa kasama ng matanda? At anong layunin mo? Makikipagsagupaan sa amin? Nagpatuloy pa rin sa pag-angil ang nilalang at nangakmang susugod na ito. Nagbitaw ng mga inkantasyon sa Bitong na ikinagulat ng aswang na yun na nasaan yung aso. Sapol, Kuya Pedro, aatake ka pa ha? Ano ka ngayon? Nagmadali ito sa paglayo hanggang sa hindi na namin maramdaman ang presensya nito na sa pagbitaw pa lamang ng mga salita ni Bitong ay kagad na itong tumakbo. Inkantasyon pa lamang ni Bitong ang binitawan. Kumaripas ka na. Kung sino ka man, balang araw ay makikita ulit tayo. At sa pagkakataong yon, sa ipinakita mong pagiging agresibo, papaslangin na kita. At nang makabalik na nga kami sa aming tahanan, nakalimutan naming kaarawan pala ni Lolo Ismael dahil na rin sa sobrang pagiging abala sa araw-araw na tungkulin. Sambit pang wika sa amin ni Itay sa pagpasok namin sa loob ng tahanan. Pedro, Bitong, may nakakalimutan yata kayong batiin. Batiin ni Tay? Bakit po, ano po bang meron? Ay nako, sa sobrang dami ng misyon na ginagawa natin, nakalimutan nyo na ba? Kaarawan ngayon ng lolo nyo. Akala ko nga maalala ninyo kanina eh. Oo nga pala, Kuya Pedro, ni hindi man lamang natin nabati si Lolo. Ano kayang magandang gawin natin? Nagluto na kami ng nanay nyo ng manok. Kanina pa siyang umalis dito nang matapos ang panggagamot. Magtungo na lang tayo sa kanyang tahanan. Doon na natin iselebra ang kanyang kaarawan. Halina kayo, tulungan nyo kaming buhatin ng mga pagkain. Nasa likuran lang naman namin ang tahanan ni Lolo. Kaya sama-sama kaming nagtungo roon habang bitbit ang mga pagkain na inihanda para sa kanya. Lo, gising ka pa po ba? O bakit apo? Pasok kayo. Ano yung mga daladala ninyo? Si Lolo naman, nakalimutan nyo na rin ang panahon ng pagsilang sa inyo. Naalala nyo ang mga pasyente nyo pero ang kaarawan nyo nakalimutan nyo na rin. Oo nga pala, kaarawan ko nga pala ngayon. Patuloy pa ako sa aking pagdarasal. Nakalimutan ko na ang panahon ng isinilang ako rito sa mundo. Salamat sa inyo apo, pati na rin sa inyo Anton. Paano ba yan pag salusaluhan na natin ang pagkain na niluto ninyo? Naantala ang patuloy na pagdarasal ni Lolo at sa mga oras na yun, kinalimutan namin ang aming mga tungkulin upang kahit papani bumalik bilang isang normal na tao. Naikwento sa amin ni Lolo ang lahat ng kanyang mga nakasagupa, lalong-lalo na ng kanyang kabataan noon na nagsisimula pa lamang siya sa mundo ng espiritual. Iba't ibang uri ng kadiliman ang araw-araw niyang napapaslang.
Alam nyo ba mga apo, ng mga panahong nasa edad pa lamang ninyo ako noon, wala akong awa sa pagpaslang. Lalo na kapag sobrang sama na ng aking katunggali. Kinikit lang ko agad ito ng buhay para wala nang mahabang paliwanagan. Nakadepende naman iyan kung gaano katindi ang dinaranas na pasakit ng isang tao. Isa riyan ang mga mangkukulam, pati na rin ang mga aswang. Ang mga elemento ay madaling kausap dahil sa mas malawak ang kanilang kaalaman kaysa sa mga tao. Hindi ko na mabilang ang aking napaslang. Kaya kayong dalawa, huwag ninyong paiiralin ng puso dahil sa walang awa ang mga yan. Kaysa naman mapahamak ang pasyenteng hawak ninyo na mas may karapatan pang mabuhay rito sa mundo. Paano naman po yung humihingi ng ikalawang pagkakataon? Ano pong gagawin namin dun? Tulad nga ng sabi ko, nakadepende yan sa pasyente ninyo. Lalo na kung maluba na ang karamdaman. Ibig sabihin lang nun, walang awa ang nagpapasakit at kinakailangan ng hatulan para hindi na makapaminsala pa ng ibang tao. Matapos ang simpleng selebrasyon ng kaarawan ni Lolo, kinabukasan ay Biyernes, araw ng pagpapahinga namin at patuloy na pagdarasal. Subalit sa pagdating ng hapon, naghahanap kami ng mutya ni Bitong na maaaring may dagdag sa aming kagamitan na nanggaling mismo sa kalikasan. Kuya Pedro, paano ba yan dating gawi? Dito ako sa kabilang ibaba ng burol. Doon ka naman sa dati kong pwesto. Wala na kasi akong mahanap dun eh. Samantalang dito, ang dami-dami mong nakukuha. Ay nako Bitong, para kang bago ng bago. Kahit saan ka naman magpunta, kunti pa rin ang nakukuha mong mutya. Mas lapitin lang talaga ako kaysa sayo. Tanggapin mo na yun sa sarili mo. Pagbibirong wika ko sa aking nakababatang kapatid hanggang sa maghiwalay na nga kami sa ilalim ng burol. Napadpad ako sa isang malaking puno at dun sa punong yon, napansin kong tila may sunog ito na hindi pangkaraniwan. Dahan-dahan ko itong inakyat hanggang sa bumungad sa aking harapan ang isang sunog na butas ng kahoy na kagagawa ng isang malakas na kidlat. Pabulong na wika ko pa sa aking sarili nang makuha ko ang mutya ng pangil ng kidlat. Sayang Bitong, ikaw sanang nakakuha nito. Akala ko ba wala nang mutya sa lugar na ito? Kapag siniswerte ka nga naman, oo, mutya nang nagpapakita sa akin. Bagong kagamitan na makakatulong sa pakikipagkumbate espiritual. Kuya Pedro, umuwi na tayo. Aabutan na tayo ng pagdilim. Baka hinahanap na rin tayo ni Itay. Mabuti pa nga Bitong, wala talagang mutya rito eh. Totoong sinasabi mo. Wala ka talagang nakuha? Oo, wala nga. Parang hindi naman eh. May nararamdaman akong kakaiba sa katawan mo. Ano ba yung nasa bulsa mo? Wala ito. Patingin naman. Ang damot mo naman Kuya Pedro. Sige na nga, ito lang naman ang nakuha ko. Hindi ba yan ang pangil ng kidlat? Paano mong nakuha yan kuya? Nagpabalik-balik na ako dyan eh. Ni hindi ko man lang nakita yan. Madalas ka kasing sa baba lang nakatingin eh. Hindi mo ba alam na ang ibang malalakas na mutya ay nanggaling sa itaas? Saan mo ba nakuha yan? Sa isang malaking puno, dun sa tumama, nakita kong palatandaan niya at naramdaman ko rin na totoong may mutya sa punong yon. Ang galing mo talaga kuya. Ang lakas talaga ng pakiramdam mo. Kahit saan ka man nilagay, may nakukuha ka pa rin. Ni isang mutya ngayon wala akong nakuha. Akala ko ba marami ron? Akala ko nga rin. Tara na nga at baka hinahanap na tayo ni Itay. Makalipas ang isang taon, dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Nagtungo kami nila Itay sa sinasabing kuta ng mga kulto. Kultong nanggagambala sa isang barangay na matagal na nilang pinoproblema dahil na rin sa hinaing ng isang punong barangay na humingi ng tulong sa amin. 4 kaming nagtungo roon kasama si Lolo Ismael. Sambit pang wika ni Itay nang makarating kami sa tahanan ng punong barangay. Magandang gabi Mang Romer. Nandito kami ayon sa napag-usapan natin. Salamat naman at dumating kayo. Marami nang napipirwisyo mga kulto rito sa amin. Kung ano-ano ng karamdaman ang ibinibigay nila. At maliban pa ron, hindi lang sila normal na kulto. May lahi pa yata ang aswang ang mga yon. Dahil sa tuwing gabi rito sa aming barangay, maaga pa lang, tahimik na ang aming lugar. Dahil sa may dumadamba sa ibabaw ng bubungan. At ang inirereklamo pa rin ng mga tao rito ay ang mga kultong yon. Bakit hindi nyo naman ilapit sa kapulisan? Ano naman ang sasabihin namin sa kanila na totoo ang mga kulto? At may lahi pa ng aswang ang mga yan. Wala akong ibang maniniwala sa amin kundi ang mga tulad ninyo. Pakiusap po, tulungan nyo ang barangay namin. Apilang wika pa ni Lolo Ismael na nakisabat na sa usapan ng dalawa. Kapitan Romer, susubukan namin ang aming magagawa.
Matagal ko nang naririnig ang patungkol sa mga kultong yan. Dito pala sa inyong barangay nagtatago. Malawak ang inyong lugar. Subalit liblib ito na paborito nilang pagkublihan. Hayaan nyo, sa muli naming pagbabalik sa inyong tahanan, may maganda na kaming ibabalita. Magkano naman ho ang maaari naming ibayad sa inyo para ho sa muling katahimikan ng aming barangay? Romer, ito ang tatandaan mo. Matagal na panahon na kaming nanggagamot. Ni kahit na piso ay wala kaming hinihingi. Walang kabayaran ang gagawin namin ito. Ito ay pagtulong na kahit na ibuwis namin ang aming buhay, gagawin namin iyon. Dahil yon ang sinumpaan naming tungkulin sa mundo ng espiritual. Huwag mong isipin ang kabayaran. Ang hangad namin ay katahimikan sa inyong lugar na inagaw sa inyo ng mga kultong yan. Sige na, at magtutungo na kami sa sinabi mong kuta kung saan nagtatago ang mga kultong yan. Sa 10 oras ng gabing yon, patuloy naming binaybay ang daan. At dahil nga sa maliwanag ang buwan, mas madali para sa amin na matuntun yon. Hanggang sa maya-maya pa, nagbitaw ng mga usal si Lolo Ismael na iniihip sa paligid ng aming dinaraanan. Nalalapit na tayo sa kanilang pinagtataguan. Umanda kayo. Dahil sa pagkakataong ito, harap-harapan tayong makikipagsagupaan gamit ang ating angking kakayanan laban sa gumagamit ng kaliwang kapangyarihan. Pedro, gamitin mo sa mga oras na ito ang iyong kampilan, isang malakas na sandata para mas madali natin silang malipol. Siyam sa mga kulto ang nanduroon sa animoy kapilya na parang may sinasamba at may ginagawang ritual na patuloy na nagsisipagsayawan. Naantala ang kanilang sinasagawang ritual nang maramdaman kami ng mga ito na isa-isang nagtungo sa labas ng kanilang kapilya. Sino naman kayo? Wala kayong pahintulot na magtungo rito. At anong kailangan ninyo sa amin? Kapansin-pansin na tila nasisilaw ang mga ito na nakakaramdam ng pagkabalisa magmula nang dumating kami sa kanilang lugar. Tugong wika pa ni Lolo Ismael. Hindi kami magagawi rito kung wala kayong ginagawang masama. Ang lugar na ito ay dating tahimik, subalit nang dumating kayo, nagkaroon ng takot ang mga tao rito dahil sa panggagambalang ginagawa ninyo. Matandang hukluban, ano naman ang pakialam nyo sa lugar na ito? Hindi kayo taga rito, tama ba? Tama ka roon, subalit tinawag kami ng aming tungkulin kaya nandito kami ngayon sa inyong harapan upang wakasan na ang masasama ninyong ginagawa. Isa kayong samahan ng mga kulto. Kultong wala nang ginawa kundi maminsala. Kaya dapat lamang namin kayong supilin sa pamamaraang kaya namin gawin. Dahil ang mga normal na taong nandirito ay nagkikipit balikat na lamang sa inyo dahil sa wala silang kakayanan para pigilan kayo. Kapansin-pansin ang kasuotan ng mga ito. Pare-pareho silang nakasuot ng kulay puti na nakatago sa kasuotang yon ang tunay nilang anyo at pagkatao. Hanggang sa kumuha ang mga ito ng kanya-kanyang tabak na nanggaling sa loob ng kanilang kapilya. Kung hindi namin kayo madadala sa usapan, kakatayin namin kayo rito at pagpipira-pirasuhin ang inyong katawan. Sabay-sabay na nagusal ang mga ito at iniihip sa kanya-kanyang tabak na maaari nilang ginagamit sa mga karumal-dumal nilang gawain. Subalit kaming 4 na pamilya ay kalmado pa rin nakatayo sa kanilang harapan na naghihintay lamang ng kanilang mga maling aksyon. Hindi ba kayo natatakot sa amin? Bakit naman kami matatakot sa mga tulad ninyo? Tulad ninyo ang hinahanap namin. Ang mga gumagawa ng kasamaan ay kinakailangan naming paslangin. Lalo na kung maraming tao nang napipinsala ninyo. Mga normal na taong walang alam sa inyong kakayanan kung papaano ninyo sila pinipinsala. Walang ibang haharap sa inyo kung di kami. Dahil kami lang ang may kakayanang kontrahin ang itim ninyong kapangyarihan. Bago pa man lamang kami umalis sa aming tahanan, puspusan ang aming pagdarasal upang ni hindi man lamang masugatan ang aming pisikal na katawan sa pamamagitan ng malalakas na kabal na aming inuusal sa aming katawan. At nangakmang sabay-sabay ng sumugod ang mga ito, isa-isa namin silang pinaslang gamit ang kanya-kanya naming abilidad hanggang sa ang matira na lamang roon ay ang pinakapinuno ng samahan ng mga kultong yon. Sambit pang wika ni Lolo nang mapansing nag-iisa na lamang ito na ipinagkaloob na sa akin ang pagpaslang sa pinuno ng kulto. Pedro, ikaw na ang bahala sa kanya. Ipakita mong lakas mo sa pinunong yan. Gamitin mo ang ginintuang kampilan
upang sa huli ng kanyang buhay, malasap niya ang tindi ng sakit na nanggagaling sa talim ng ginintuang kampilan. Yan ang kabayaran sa lahat ng ginawa niyang pamiminsala sa lugar na ito. Ako nang bahala sa kanya, Lo. Pedro, mag-iingat ka sa kanya. May kabal rin sa kanyang katawan ng pinunong yan. Huwag ho kayong mangambay, Tay. Walang malakas na kabal sa ginintuang kampilang ito. Malakas ang loob ng pinuno ng kulto ni hindi man lamang ito tumakas. Nakipagsabayan pa ito hanggang siya'y bumulagta na tinamaan ng ginintuang kampilan sa kanyang katawan. Katapusan na ng pamumuno mo rito. Masyado kang nagtiwala sa kabal mo, subalit hindi ito umubra sa aking panudla at sa lakas ng kampilang ito na nagmula pa sa aming mga ninuno. Patawad, pero kinakailangan mo ng mamaalam upang wala ka ng ibang malinlang pa para maging katulad mo. Huwag, parang awa mo na. Huwag mo kong paslangin. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kakayanan ko. Buhayin mo lang ako. Hindi ko kailangan ng kakayanan mo. Ang dapat sa iyo ay pumanaw. Wag. Matapos ko yung kitla ng buhay, sinunog namin ang kanilang kapilya kasama ng kanilang mga katawan hanggang sa maging pulbos ang mga ito na naging bangungot na lamang sa mga tao ang masasamang ginawa ng mga kulto sa kanila. At sa muli naming pagbabalik sa tahanan ni Kapitan Romer, ibinalita namin ang patungkol sa nangyari. Natuwa naman ang punong barangay, subalit may isa pa siyang kahilingan, ang gamutin ng mga taong napinsala ng mga kulto sa pagkakaroon ng karamdaman. Lulubos-lubusin ko na ang paghingi ng tulong sa inyo. Maaari ho bang manatili kayo rito sa aking tahanan upang ang mga taong napinsala ay maaari kong papuntahin dito para magamot po ninyo? Walang problema sa amin yon, Kapitan Romer. Subalit ikaw nang bahala sa amin sa pagkain dahil sa wala kaming sapat na salapi para tustusan ang aming pangangailangan sa pang-araw-araw dito. Gagamutin namin sila ng walang kabayaran ayon sa kagustuhan ng aming puso at sa pag-uutos na rin sa amin ng mga espiritong gabay. Wala hong problema yun, Mang Ismael. Kami hong bahala sa inyo rito. Pati na rin ho mga magsasaka. Lubusan ho kami nagpapasalamat dahil sa napakalaking tulong ho nito upang muling manumbalik ang sigla ng aming barangay sa pagkawala ho ng mga kultong yon. Labis rin ang pasasalamat namin dahil sa hindi pa sila lubusang nakapanghikayat. Kung nagkataon, ilan sa mga kabarangay mo rito ay maaari nilang hikayatin upang maging katulad nila hanggang sa lubusan ng lasunin ng isipan para gumawa ng karumal-dumal sa ibang mga tao. Sige na tawagin mo ang mga taong nangangailangan ng kagalingan. Mananatili kami sa iyong tahanan hanggang sa lubusan nating matulungan ang lahat ng taong napinsala ng mga kulto. At sa 10 oras din ng gabing yon, isa-isang nagsipagpuntahan sa tahanan ni Kapitan Romer ang mga taong may karamdaman. May nagtungong may bukol sa leeg at ang iba naman ay namamagang katawan at ang karamihan doon ay mga babae. Huwag kayong mag-alala. Dahan-dahan ang ihilom ang lahat ng ito hanggang sa lubusang gumaling kayo. Huwag na ninyong ikatakot ang patungkol sa mga gumawa sa inyo nito. Wala na sila sa inyong lugar, kaya malaya na uli kayo na makapaghanap buhay. Mabuti naman po kung ganoon. Ilang buwan din ang nakalipas magmula nang dumating sila sa aming barangay. Matinding pasakit ang naramdaman namin na para bang may dumating na kamalasan na dala-dala ng mga kalalakihang yon. Nasa saan na po ba sila? Malayong malayo na sila sa lugar na ito. Ipinapangako namin na hindi na sila muling makakabalik. Huwag na ninyong alalahanin niyon. Itatak nyo na lamang sa inyong isipan na lahat na nangyaring ito ay isa lamang masamang bangungot. Sige na't humayo na kayo. Huwag ninyong kalilimutan ang aming mga payo patungkol sa mga ibinabawal na pagkain. Hanggang sa unti-unting humilom ang mga bukol ninyo na muli nang bumalik sa normal. Sige po, Mang Ismael. Magpapaalam na po kami sa inyo. Nagsipagalisan ang mga kababaihan at sa kinabukasan na umaga, nagpaalam na rin kami sa punong barangay na muli na kaming babalik sa tahanan dahil tapos na ang aming misyon sa kanilang lugar at siguradong marami na ring naghahanap na pasyente sa aming tahanan na nangangailangan din ng aming tulong. Kuya Pedro, grabe ang nangyari sa lugar nila, no? Karamihan sa mga kababaihan
Kung titingnan mo, akala mo nagdadalang tao. Pero hindi pala. Kagagawan pala ng mga kulto. Grabe ang mga yon. Ang lakas nilang mang trip, no? Siguro natutuwa sila sa ginagawa nilang yon. Para sa kanila normal na lang na gumawa ng ganong kasama. Gagamit sila ng itim na kapangyarihan para lang makapanakit. Kaya dapat lang talaga silang mawala. Tama ka ron, Bitong. Ang mahalaga sa ngayon malaya ng barangay nila. Tayo pa lang kasi ang manggagamot na sumubok na pumasok dito. Ang iba natatakot, kaya lubusang lumala ang kanilang sitwasyon. At nang muli na nga kaming makabalik sa tahanan, sambit na wika ni Inay sa amin na marami na nga umanong pasyenteng naghahanap na gustong-gustong magpagamot na ang naging dahilan na lamang ni Inay. Tinatapos lamang ang aming misyon na sa paglipas ng ilang araw ay muli na rin kaming babalik. Ay naku, ang daming mga taong nagpupunta rito. Paulit-ulit na nga lang paliwanag ko Naaawa pa nga ako dun sa iba dahil hirap na magtungo rito. Ang iba pa nga ay nakasakay sa karito ng kalabaw dahil sa hindi na makalakad. Ano bang magagawa namin, Lolita? Kailangan ng buong pwersang nanduroon dahil sa hindi basta-basta ang mga kalaban. Mga halangang kaluluwa ng mga yon. Babawi na lang kami sa kanila sa mga susunod na araw. Sa ngayon kailangan muna naming magpahinga para naman mabawi namin ang aming lakas, pati na rin ang mga espiritu naming gabay. Mahirap namang pilitin sila sa panggagamot, di ba? Hindi naman natin sila pag-aari. Oo na. Sinabi ko lang naman ang kalagayan ng mga pasyenteng nagtungo rito. Hindi ko naman kayo pinipilit na gamutin muna sila. Kumain muna kayo bago magpahinga. Maghahanda lang ako ng pagkain ninyo. Nang matapos na makapaganda ng pagkain si Inay, dali-dali din naman kaming kumain at nagpahinga. Subalit habang natutulog ako, ang inaakala kong panaginip, yun pala ay totoo na naglalakbay na naman ang aking espiritu patungo sa lugar ng mga anghel. Nanduroon ang aking mga ninuno na sa kanilang mga panahon muling nagkatawang tao tulad naming dalawa ni Lolo Ismael. Sambit pang wika ng isa sa mga ito patungkol sa aming katayuan sa lupa. Pedro, magaling ang ginagawa ninyong pagtulong sa lupa. Walang ibang tutulong sa mga taong mahihina kung di kayo ng iyong pamilya kung saan ka sinilang at ang iyong katawang tao ang magsisilbing tahanan ng iyong espiritu hanggang sa muli ka nang makabalik sa lugar na ito kung saan ka nararapat. Ibig sabihin mo po ba, pagkatapos ng lahat ng misyon na gagawin namin doon, maaari na ako makabalik rito? Tama ka roon, Pedro. Subalit matagal na panahon pang lilipas dahil meron kang pisikal na katawan na kinakailangan mo ring alagaan at dadaan ang katawang yun sa proseso hanggang sa lubusan kang tumanda na magiging dahilan ng iyong pagpanaw. Matagal-tagal na panahon pa pala ako mananatili sa lupa. 25 pa lamang ako ngayon. Mahaba-habang panahon pa ang bubunuin ko. Pero di bale, kailangan ko lang pagdaanan ng proseso sa lupa hanggang sa muli na ako makabalik kung saan talaga ako nakatala. Mauuna nga lang sa akin si Lolo Ismael dahil sa mahaba na rin ang panahon ng kanyang pananatili sa lupa. Hanggang sa isang kisap mata, muli nang nanumbalik ang aking espiritu sa aking katawan na kung saan ay ginigising na pala ako ni Bitong para sa isang pasyenteng humihingi ng tulong. Kuya Pedro, gumising ka na dyan. Ang haba na ng tulog mo. 5:00 na ng hapon. Kaninang umaga lang tayo nakatulog para makapagpahinga. Hanggang ngayon nakahilata ka pa rin. Bakit ba, Bitong? Minsan na nga lang ako makapagpahinga Inaabala mo pa ako. Kuya, tumayo ka na dyan. May pasyenteng naghihintay sa atin. Nasaan ba si Itay at si Lolo? Abala sila sa kanilang ginagawa. Kaya walang ibang gagamot dun kung di tayong dalawa. Bakit ba hindi mo pa rin ba kaya mag-isa? Kaya naman, pero mas maganda kung dalawa tayo. Para mas madaling mapalayas kung sino man ang gumagambala sa taong yon. Nag-toothbrush muna ako sa aking pagtayo. Dali-dali kaming nagtungo ni Bitong sa pasyente. Awang-awa ko sa kalagayan nito dahil ang kanyang buong katawan ay nagbabakbak ang balat. Magandang hapon po sa inyong magkapatid. Pasensya na po sa abala. Sobrang sama na po kasi ng aking pakiramdam. Kaya naisipan ko na pong magtungo rito. Ano ho bang nangyari sa katawan ninyo? Bakit ho nagkaganyan? Kahit naman talaga sino, makakaramdam ng pananakit kapag ganyan ang nangyari sa balat. Nagsimula lamang ito sa isang kagat ng lamok at nang kamutin ko na nga iyon. Akala ko isang normal na pantal lang na natuklap ang balat dahil sa sobrang pagkamot ko.
Meron ho ba kayong nakaaway? O kahit nakasagutan man lang? Si Aling Berna, siya lang naman ang nakaaway ko dahil sa naputol kong kahoy malapit sa kanilang tahanan. Ano ho ba sa palagay ninyo? Siya ho kaya may kagagawa nito? Hindi ko alam, iho. Normal na tao lang naman si Berna at wala naman yata siyang kakayanan para gawin niya sa akin ito. Sabi niyo ho kasi sa akin siya lang nakasagutan ninyo. Ganito ho yan. Hindi ho lahat ng taong normal na napapansin ng mga mata ninyo ay walang kakayanan. Ang iba sa kanila ay nagtatago lang sa anyong yon. Pero hindi natin alam na may itim pala silang kapangyarihan na minana at natutunan pa nila sa kanilang mga ninuno. Tulad nga ho ng sabi ninyo, wala kayong ibang nakaalitan kundi si Aling Berna dahil sa pagputol mo ng kahoy. Patingin nga ho ng kamay ninyo. Mang Tomas, tao ho ang may gawa nito. Hindi ho elemento. Kaya malaki ang porsyento ng paniniwala ko na ang nakaalitan mong si Aling Berna ang may gawa nito sa iyo. Si Bitong ang tumawag si Espiritu habang ako naman ang magpapasakit sa Espiritong yon dahil sa ginawa nito sa katawan ni Mang Tomas. Maya-maya pa'y dumating si Itay at si Lolo na nakita ang pasyente namin ni Bitong. Abay, magaling ang ginagawa ninyong magkapatid. Mas lalo pa ninyong pag-usayan ng pagtulong. Nalulugod sa atin ang Panginoon. Sa tuwing may tao tayong natutulungan, kayo ng dalawang bahala riyan. Isasabit ko lamang sa loob ng tahanan ng mga daladala ko. At nang kausapin nga namin ang nakasanib sa katawan ni Mang Tomas, tamang hinala ko. Yun ay si Aling Berna na nakaalitan nito dahil sa pagputol ng isang puno. Aling Berna, bakit nyo naman ho ginawa ito kay Mang Tomas? Dahil lang po ba dun sa pagputol niya? Gagawa na ho kayo ng di maganda sa inyong kapwa? Ang sabi naman ho sa akin ni Mang Tomas nakahambalang lang raw ang punong yun sa may daan. Kaya pinutol niya. Dahil sa tuwing nagagawi siya roon, nahihirapan ang kalabaw niya. Ni wala man lamang pasabi ang si Tomas. Kala mo siyang nagmamay-ari ng punong yon. Matagal ko yung pinangalagaan. Tapos puputulin niya lang ng ganon-ganon. Hindi niya ba alam na may naninirahan ako rong alaga? Isang engkanto na matagal ko nang kaibigan. Pagpasensyahan niyo na ho si Mang Tomas. Hindi niya ho alam na may naninirahan doon. Wala naman ho siyang kakayanan na tulad ninyo. Ipaubayan niyo na ho siya sa amin. Kaawa-awa naman ho ang taong ito. Tingnan niyo ang buong katawan niya. Patuloy na sa pagpapalit ng balat dahil sa para ba itong nasunog. Ano ho bang ginawa mo? Yan ang kabayaran sa ginawa niyang pagputol ng punong yon. Dahil pati ang aking kaibigang engkanto ay galit na galit sa kanya sa matagal niya ng paninirahan doon. Ano ho bang gusto ninyong gawin namin? Dahil kung hindi ho namin kayo madadala sa usapan, gagamitan ho namin kayo ng aming kakayanan. Masasaktan ho kayo, Aling Berna. At baka pati ang kaibigan mo engkanto, madadamay ho rito. Subukan ninyo ako kung kaya nyo akong magkapatid. Aba, itong si Aling Berna, mukhang may bubuga pa yata ito, Kuya Pedro. Nagmamatigas pa sa atin Kung ako sa iyo, Aling Berna, ikaw na nga itong pinakikiusapan namin. Lumalaki pa yung ulo mo. Papalag ka ba talaga? O aalisin mo ng lahat ng ginawa mo rito? Kesa naman magkasubukan pa tayo. Di ba may pamilya ka? Gusto mo bang ibalik namin sa pamilya mo ito? Ang nararamdaman ni Mang Tomas? Para makita mo kung gaano yung hirap at yung pasakit na ginawa mo sa taong ito. Dahil lamang sa pagputol ng puno. Protektado ang pamilya ko. Kaya hindi nyo sila kayang galawin. Magsasayang lamang kayo ng oras. Dahil ang antas ng aking kakayanan ay nasa ika-4 na baitang. Kuya Pedro, paramdaman mo nga itong si Aling Berna. Ipinagmamalaki pa sa atin ang antas niya. Baka mamaya magmakaawa ka rin Huwag mo kaming subukan, tanda. Gamit ang sinaunang usal ng pagpapasakit, ipinaramdam ko kay Aling Berna ang isang malakas na bultahe na hindi niya malilimutan sa kanyang buhay. Aray ko, itigil mo na ang ginagawa mo. Nasasaktan ako, parang awa nyo na. Akala ko ba nasa ika-4 ka na ng antas? Pero bakit namimilipit ka pa rin? Pinagbigyan ka namin, Aling Berna. Pero ang tigas-tigas mo, pinagmamalaki mo pa yung antas mo. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng ginawa mo kay Mang Tomas. At sa paglipas ng 3 araw, makikita mong lahat ng resultang ito. At ikapang lulumo mo kung bakit hindi ka nagpatawad kay Mang Tomas. Subukan ninyo. Hindi yan tatagos sa aking balabal. At kahit napasakitan ninyo ako, hindi ko kakalasin ang ginawa ko kay Tomas. Kuya Pedro, sintensya na kaya natin ito? Sobrang tigas Baliw sa kanyang kapangyarihan.
Akala mo siguro hindi tatagos ang gagawin natin sa kanya. Ngayon pa nga lang namimilipit na siya eh. Ay nako, sinisilaw kayo sa kapangyarihan ng demonyo. Akala nyo siguro ililigtas kayo ng sinasamba ninyo. Hindi nyo alam na mas lalo kayong inihila sa impyerno. Ano ba kayong dalawa riyan? Sentensyahan nyo na yan. Hindi na pinapatagal dito sa mundo ang ganyang kasama. Pedro, kitlan mo na ng buhay ang mangkukulam na yan upang hindi na pamarisan pa ng iba. Pero Lo, Wala nang pero Pedro. Kung gusto ninyo ako ng papas lang sa kaluluwa ng mangkukulam na yan. Sige na kuya, kitlan mo na ang mangkukulam. Wala na rin tayong magagawa eh. Hindi na magbabago yan si Aling Berna kahit na ibalik mo pa sa kanya ang ginawa niya. ipinataw ko kay Aling Berna ang usal ng kamatayan. Paulit-ulit ko itong iginilit sa kanyang leeg at binasag ang kanyang proteksyon hanggang sa lubusang manghina ito at mawalan na ng hininga. Ganyan dapat ang ginagawa ninyong magkapatid. Wala nang mahabang pakiusapan. Nagsasayang lamang kayo ng oras. Kaawa-awa ang inyong pasyente sa paghihintay kung hindi ninyo mamadaliin ang kamatayan ng mga ganyang uri ng mangkukulam. Nagtinginan lamang kaming dalawa ni Bitong hanggang sa gisingin na namin itong si Mang Tomas. Lambot na lambot ang matanda at nang muli nang bumalik ang kanyang ulirat, hindi alam ni Mang Tomas ang nangyari. Nagtanong ito sa amin kung sinong may kagagawa noon sa kanyang katawan. Ano ho ba ang nangyari? Magaling na ho ba ako? At sino ho ang nagbigay sa akin ng karamdaman? Kung sino ang nakalitan ninyo, siya ho ang may gawa niyan. Si Berna. Akala ko mabait na babae si Berna. Siya pa pala ang gagawa sa akin ito. Dahil lamang sa punong naputol ko, matitikman niya ang gagawin ko sa kanya. Makauwi-uwi lang ako ng bahay. Wala na ho si Aling Berna. Mababalitaan nyo na lang sa kanilang tahanan na pinaglalamayan ng kanyang katawan. Sigurado ba kayo? Sigurado ho, dahil ang kanyang espiritu na nagbibigay ng buhay sa kanyang katawan ay pinugutan na namin ng ulo. Matapos ang panggagamot kay Mang Tomas, tahimik itong umuwi sa kanyang tahanan na para bang may malalim na iniisip dahil sa nangyari sa kanya at kay Aling Berna. Apo Pedro, Bitong, ihanda ninyo ang inyong sarili. Bababa tayo sa isang isla. May nakapagsabi sa akin na maraming tao ang pinipinsala ng mga aswang roon. Kinakailangan natin silang tulungan upang magkaroon ng kalayaan ng islang yon na may ilang tahanan ng mga mangisdang naninirahan. Magkakasama ho ba ulit tayo nila, Itay? Sa ngayon ay 3 lamang tayo. Maiiwan rito ang inyong Itay upang hindi mawala ng taong manggagamot sa mga pasyenteng magtutungo rito. Kailan ho ba tayo pupunta ng isla? Bukas na bukas rin. Kaya ngayon pa lang, maganda na kayong dalawa. Palakasin ninyo ang inyong sarili. Dahil sa muli tayong mapapalaban sa kampo ng kadiliman na nagkalat sa kahit saan mang sulok ng Pilipinas. Kinabukasan ng umaga, dahil sa medyo may kalayuan ng nasabing isla, kagad kaming 3 naglakbay hanggang sa makalipas ang ilang oras. Nang natatanaw na namin ang karagatan, may sumalubong sa aming isang lalaki na nagngangalang Dindo. Mang Ismael, mabuti naman ho't nakarating kayo. Dito ang daan natin. Si Dindo ay isang maitim na lalaki. May katangkaran na isa sa mga mangingisdang namumuno sa kanilang isla. At nang makarating nga kami sa kanilang lugar, sobrang tahimik roon na hampas lamang ng alon ng maririnig at ang patuloy na pagsimoy ng hangin na nanggagaling sa karagatan. Napakatahimik naman ang inyong lugar, Dindo. May mga tao ba talagang naninirahan dito? Mayroon ho, Mang Ismael. May malalaking agwat nga lang ang bawat tahanan. At dahil na rin ho sa takot, kapag sumasapit na ho ang hapon, maaga ho silang pumapasok sa bawat tahanan. Dahil ayaw na ho nilang may mangyari pa sa kanilang mga anak na ang 2 ho sa batang naninirahan dito ay kinuha ho ng mga aswang. Wala naman ho kaming mapaglapitan para humingi ng tulong dahil ang transportasyon lang ho rito ay ang bangka. Wala pang daan ngayon para sa mga sasakyang panglupa. Maliban na lamang ho kung magbabaktas ang mga kapulisan patungo ho rito sa aming isla. Ay ang tanong ko sa iyo ngayon, paniniwalaan ka kaya ng kapulisan kung sasabihin ninyo ang totoo? Yun nga rin ho ang iniisip namin. Mag-aaksaya lamang kami ng oras sa kanila pero hindi naman sila maniniwala sa amin. Yon ang gusto kong puntuhin sa iyo. Siya nga pala, kanino mong nalaman ang aming kakayanan
sa pagtugis sa ganyang uri ng nilalang. May nagawi ho rito sa aming lugar, isang punong barangay. Bumili ho siya ng mga isda at naisalaysay ko nga ho ang nangyari sa dalawang bata. Ang pangalan niya ho ay Mang Romer. Kaya nga ho lumapit ako sa iyo para makahingi ng tulong. Ganito ang gawin natin, Dindo. Sa oras ng kanilang pag-atake rito sa isla, doon namin sila haharapin. Mananatili kaming pangsamantala sa iyong tahanan habang inihintay ang muli nilang pagsalakay. At sa pagsapit nga ng dilim, pagpatak ng 12:00 ng gabi, unti-unti nang umiingay ang mga aso. Kanya-kanyang tahulan na animoy may nakikitang ibang nilalang na nasa labas ng tahanan. Hanggang sa may marinig kami nila lolo na huni ng mga wakwak na patuloy na umaligid sa maliit na isla. Pedro at Bitong, humanda na kayo. Nandirito na ang inihintay natin. Dali-dali kaming lumabas ng tahanan hanggang sa magsisigaw si lolo na hinahamon ng mga ito para harap-harapang makipagdigmaan sa amin. Lumabas kayo riyan. Huwag na kayong magtago. Nakikita namin kayo, mga kampo ng kadiliman. Isa-isa itong nagsipaglabasan at ang iba pa nga roon ay nanggaling sa silong ng tahanan sa pagbabaka sakaling may mabiktima ng mga kabataang gustong-gusto nilang kunin. Pedro, hawakan mo ang kampilan mo. Malaki ang may tutulong niyan upang mas mabilis natin silang magapi. At ang iyong pulang panyo ay ilagay mo sa iyong ulo upang madagdagan ang iyong lakas sa pakikipaglaban sa mga demonyong ito. At ikaw naman, Bitong, umalalay ka lang sa aming likuran. Sabay-sabay natin silang pupuksain hanggang sa malipol natin ang mga lapastaang ito na kumakain ng laman ng tao. Sambit na wika ng isang nilalang na nagkatawang tao. Kayo pala ang nabalitaan namin na tumugis sa aming mga kasamahan, ang mga aswang na kulto na nilipol ninyo. Sino ang pumaslang sa pinuno ng mga kultong yon? Ako ang kikitil ng buhay mo. May pagiganti ko lang ang matalik kong kaibigan. Ako yon. Ako ang pumaslang sa masama mong kaibigan. Nakikita mo bang espadang ito? Ito ang kumitil sa kanyang buhay at ikaw na ang susunod ko para magkita na kayo sa impyerno. Tingnan natin kung hanggang saan ang kakayanan mo, pati na rin ang espada mong yan. Ano namang magagawa ninyo sa amin? 3 laban sa 8. Nakakalimutan mo na yata. Ang mga kaibigan ninyong kultong aswang ay mas marami kaysa sa amin. Subalit ang lahat ng yon ay isa-isa naming pinaslang. Hindi kayo nagkakalayo. Ganon din ang gagawin namin sa inyo at dito sa lupang ito. Papatak ang inyong dugo at susunugin namin ang inyong katawan upang hindi na kayo pamarisan. Dahil sa galit ng mga nilalang na yon, kaagad itong nagsipagsuguran sa amin. Gamit ang kanilang matatalim na kuko at mahabang pangil, ni wala man lamang ni isang umubra sa aming kabal na naging dahilan ng kanilang pagkatalo. Isa-isa namin iyong pinaslang hanggang sa matira ang gumagapang na pinakapinuno na may tama ng kampilan sa kanyang katawan habang nagsasalita ng, Totoo nga, ang lakas ng gininto ang kampilan at ang pulang panyo na nasa iyong ulunan. Okay mga kahiwaga, napakaganda ng kwento. Maraming salamat sa nagpadala ng kwento na itinago natin sa pangalang Pedro. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kahiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.